Good day, everyone. In this lesson, we will discuss the topic entitled Stages of Moral Development, the theory of Lawrence Kohlberg. But before that, we would like to introduce ourselves. My name is Sir Dominic C. Sumilang from BSed 12M, and I'm Evangelista Prince Jacob. these are the learning objectives you are going to expect from this presentation. First, to define moral development. Second, to identify who is Lawrence Kohlberg and his theory. And lastly, to determine the Kohlberg's 6 stages of moral development. Here are the agenda. We have introduction, core idea, structure, pre-conventional morality, conventional morality, post-conventional morality, real-life application, and conclusion. This presentation explores Lawrence Kohlberg's theory of moral development, which explains how people's moral reasoning evolves over time. The theory is divided into 3 levels and 6 stages, showing a progression from basic self-interest to advanced ethical principles. It highlights how individuals justify their actions and decisions, focusing on the reasoning behind the moral choices rather than the actions themselves. Sa presentation na ito, dito ay nag-explore tayo o naghahanap ng kaalaman sa teorya ni Lawrence Kohlberg na tinatawag na moral development. Pinapakita din dito na kung paano na-evolve ang moral reasoning ng bawat tao. Itong teorya na ito ay mayroon itong 3 levels and each levels has 2 stages with a total of 6 stages. Pinapakita din dito na sa bawat tao ay pinapatunayan nila ang kanilang mga kilos at ang kanilang mga desisyon na kung saan sa halip na maging padalos-dalos sa kanilang mga kilos ay pinag-iisipan muna nila ito. Kaya makikita ninyo sa left side meron itong 2 pictures. The first picture represents the right and wrong. Alam naman po natin kung ano po yung tama at mali, di po ba? At aware naman po tayo sa mga kilos na ginagawa natin kung ito po ba ay makabubuti or makasasama. The second picture illustrates the triangle. And sa loob po nito ay colorful siya. May iba't ibang different colors yun na pinoportray. Then sa pinakababa may tinatawag na avoiding punishment, and then sa pinakataas may tinatawag na principle. Ito avoiding punishment, ito yung pinaka-basic. Then sa pinakataas nito, yung principle, ito yung tinatawag na advanced level. Diyan sa moralidad. Lawrence Kohlberg, born in Bronxville, New York in 1927 and died in Boston, Massachusetts in year 1987. He studied how people develop moral reasoning, which focuses on why people think something is right or wrong. Si Lawrence Kohlberg daw ay pinag-aralan niya na kung paano na-develop ang kanilang moral reasoning ng bawat tao, na kung saan ay pinagbabasihan nila na bakit iniisip ng tao na ito ay tama or mali sa bagay na iyon. Moral development is the process of learning how to make ethical decisions, knowing what is right or wrong, and good or bad. Moral development na kung saan ito yung inisip natin, pinag-iisipan natin, may kakayahan tayong makapag-decide at dapat malaman natin kung ito ba ay tama or mali, o di kaya makabubuti or makasasama para sa atin. People don't move to the next moral stage by just growing older. They change only when they realize their current way of thinking doesn't work well in a moral situation. Hindi porket habang tumatanda tayo ay nagbabago ang ating moral stage. Hindi po yun. Ang ibig sabihin nito, nababago lamang ito kapag yung situation na yun ay nahihirapan na or hindi na kaya. Dahil kung mananatili pa din sila dun sa situation na yun, ay mas lalo lang sila mahihirapan at hindi nila kakayanin ang ganong sitwasyon na yun. A person can only understand moral ideas that are one step ahead of their current stage. For example, someone in stage 1 can understand stage 2, but not in stage 3.
What does it mean po? Ang mga tao ay maintindihan lamang nila ang kanilang moral ideas kung ito ay na-reach out nila or nalaman nila yung situation na yon. Sinasabi dito sa stage 1 ay maintindihan ni stage 2 pero hindi si stage 3. Bakit po? Possible ito ay maging complex kasi pag ganun ang situation na yun ay hindi nila lubos na maintindihan and therefore malilito sila. Kaya dapat alamin muna nila at dapat ma-reach out nila yung bagay na yun upang malaman at pwede na silang mag-take a next step for another. The theory has 3 levels and 2 stages each, with a total of 6 stages. People go through these stages in order, but not everyone reaches the highest. The focus is on the reasoning behind the moral choices. Dito sa structure na ito, ay makikita ang 3 levels na yon. At ano-ano po ba yung mga yon? The first level is the pre-conventional. From 0 to 9 years old, it focuses on self-interest and avoiding punishment. Ano po ba yung mga yon? When we say yung focus on self-interest, ito yung mga bagay na kapag tumulong ka sa isang tao, expect mo na ibabalik din yung tulong na binigay mo sa kanya. In which, tinatawag ito na humihingi na may kapalit. And when we say avoiding punishment, ito yung bagay na umiiwas ka do sa punishment mismo or sa consequences na haharapin mo. For example, ako, sinabihan ako ng tatay ko na huwag kang kukuha ng pera nang hindi nagpapaalam. Ako bilang isang anak ay susundin ko yung payo ng magulang ko para hindi ko harapin yung punishment na yun or consequences na yun. Depende sa punishment na ibibigay sa akin ng tatay ko. The next one is level 2, conventional. From 10 years old to 15 years old, social approval and following rules. Ano po ba yung mga yon? When we say social approval, ito yung kung ano yung tingin ng ibang tao sa'yo. For example, ako, gusto ko magkaroon ng mataas na marka or magkaroon ng mataas na grade. As a student, ang gagawin ko ay mag-aaral ako ng mabuti at magsusumikap para tingin ng teacher sa akin, ako ay isang masipag at mabuting mag-aaral. Ganun po. And last, level 3, post-conventional. 16 years old, pataas. Ito yung pumapasok sa justice, human rights, and personal ethics. Ito na yung meron kang freedom of speech. Meron kang hustisya na ihayag yung sarili mo. For example, sa hustisya, kapag hindi pantay-pantay yung batas. So, ang gagawin ng mga tao ay magpoprotesta sila upang baguhin yung batas na yun for a better change. Second, when we say human rights, you have your freedom of speech in which may kakayahan kang express yung thoughts, yung feelings mo, or yung suggestions or opinions mo dun sa publiko. Although yung mga gobyerno ay hindi nila marinig mismo or ayaw nilang pakinggan, you have your rights. Meron kang karapatan na ihayag yung opinion mo. So, ganun po. Pre-conventional morality stages, no? Stage 1 and 2. They are common in children, no? The pre-conventional stages morality stage is focused on self-interest and avoiding punishment. So, ang stage 1 is avoiding punishment. It's either obey or punishment. Diba? So, yun, nalalaman daw nila, determines a sense of right and wrong by what is punished and what is not punished. So, ang sabi dito, nalalaman daw ng isang bata or isang tao ang tama o mali base sa kung ano yung paparusahan. No, kung paparusahan ba yung tama, kung paparusahan ba yung mali. So, example dito, I won't steal because I'll get in trouble. No? Hindi siya daw magnanakaw kasi magkakagulo o mapaparusahan siya. No? Ayun yung stage 1, obedience or punishment. Obey and punishment. No? So, ang focus ng stage 1 is yung avoiding punishment. Stage 2 naman, self-interest or individualism and exchange, no, doing something for personal gain or reward. Inaalam niya kung may makukuha ba siya or may makukuha rin yun sa kanya, yung kumbaga makikinabang ba siya
pati yung kasama niya or yung bibigyan, ano bang tamang words? Basta, personal gain or reward. No? So, example nito, I'll help you if I get something in return. So, iniisip niya yung pangkasarili niya. Kung hindi siya makikinabang doon, ibig sabihin, mali yun. No? Pero kung makikinabang siya, ibig sabihin, tama yun. Ayun yung, ganun niya i-judge yung tama o mali. Kung ano yung moral judgment, moral ba yan? Something, basta, kung ano yung judgment niya, base sa kung ano yung tama o mali, is based sa kanyang self-interest. Kung may makukuha ba siya para sa sarili niya. Then, next, level 2, conventional morality stages. Common sa mga teenagers, no? Age 10 to 15. Sabi dito, choices are based on social rules and expectation. Ito na yon. Social rules and expectation. So, naka-base na daw yung kanilang desisyon base sa kung ano yung society, kung ano yung nakikita kung ano yung, kumbaga mayroon ng impact yung society base sa kung paano sila magdesisyon, no? So dako tayo sa stage 3, good boy or good girl, or good interpersonal relationship base sa kung ano yung tingin ng iba sa kanya. So sabi sa stage 3, doing what's right to be seen as a good person by others, no? So example ito is, I'll follow my teacher's instruction to be at the top of our class, no? So ayun nga, kung sa tingin ng nakapaligid sa kanya is good boy siya sa ginagawa niya, ibig sabihin para sa kanya ay tama yung ginagawa niya, no? So sa stage na to, common ito sa mga pausbong, mga teenagers nga. So common 'yan. Then stage 4, rules and orders. No, rules and orders. Sabi dito, following rules and laws to keep society functioning. Ayun yung judgment niya kung tama. Ayun yung judgment niya sa kung ano yung tama at mali. No, so example dito, I stop at the red light because it is for public safety. No? Ang focus niya dito is maintaining social order. Duty, pagsunod sa batas. Yun yung mga focus niya. Ina-emphasize ng stage 4 ay yung rules, laws, and authority. Stage 4 yon. Then, level 3, which is the post-conventional stages, which is a stage 5 and 6. Ito na yung sa mga adolescents and adult, no? Naka-focus daw ito sa social approval and moral belief. So, social pa rin and moral belief. Ito, tignan natin to kung anong ibig sabihin yan, no? So, stage 5, social contract. Sabi sa stage 5, understanding the laws can be changed for fairness and the greater good, no? So, naniniwala pa rin daw si stage 5 o yung mga taong nasa stage 5 na importante yung batas, importante pa rin yung batas. Pero, pwede itong mabali o pwedeng baliin para sa mas ikabubuti ng lahat. No, so, ang stage 4 is ito. Susundin yung batas 100%, di ba? Parang ganun yung dating niya. Then pagdating kay stage 5, susundin yung batas 60% na lang. Bale, or 50%. Bale, kung may mas ikabubuti pa na desisyon, babaliin nila yung batas. Ganun yun. Ayun yung judgment niya. So, ang example nito is, I'll support a protest if the law is unfair. No? Example nito, halimbawa, sabi dito sa batas ay tumigil sa red light. Diba? So what if may kasakay kang sabihin natin may sakay kang buntis, tapos manganganak, titigil ka pa rin ba doon sa red light? Siyempre hindi na. No, babaliin mo na yung batas. So, kung ginawa mo yun, ibig sabihin, nasa stage 5 ka. Babaliin mo na yung batas para sa ikabubuti ng lahat. Diba? Then,
Pagka stage 6 naman, ang sabi sa stage 6, ito, universal ethical principle. Ang sabi dito, doing what's right based on deep moral beliefs even if it goes against rules. So, eto na. Nandito na yung human rights. Ito na yung mga karapatang pangtao. Ito na. No? So, example dito, I'll speak out against injustice even if it's risky. Ito na nangyayari na to sa Pilipinas ngayon. No? So, ang example dito, ang ibig sabihin nito is ang moral reasoning or moral judgment ng isang tao na nasa stage 6 ay nakabase na sa principles, equality and dignity, human rights, basta ganun. Nakabase na sa karapatang pantao na yan, ibig sabihin yan. No, nakafocus ito, stage 6, nakafocus ang kanilang judgment base sa konsensya, kahit na against ito sa rules. So, para maintindihan pa natin lalo, no? Nagbigay si Heinz ng Kohlbergs ng isang scenario kagaya nitong kay Heinz dilemma, no? Sabi dito, si Heinz wife is seriously ill and needs a life-saving drug. The medicine is too expensive and the pharmacist refuses to lower the price. So Heinz cannot afford it. So he considered stealing the drug to save his wife. No, ang sabi dito, ang asawa daw ni Heinz ay may malubhang sakit at kailangan ng gamot. Kaso yung gamot ay mahal at hindi binibigyan ng discount or hindi pinapayagang ipagbili ng pharmacy sa mababang halaga na afford ni Heinz. So, pumasok sa isip niya na nakawin na lang para maligtas yung asawa niya. So, base sa stage na to, base sa real life scenario na to, ito yung mga judgment na stages if bibigyan nila ng payo si Heinz kung gagawin ba niya yon o hindi. Ito yung mga sasabihin base ng isang tao base sa kung anong stage sila naroon. No, so sabi sa stage 1, since ang stage 1 ay nakafocus sa obey and punishment, kung ano yung tama ay kung ano yung paparusahan ayun yung mali, no? So hindi niya daw nanakawin, he shouldn't steal the drug because stealing is wrong and he'll be punished. Ayun yung judgment is stage 1. Kasi nga ayun yung focus ni stage 1, no? Avoiding punishment. Then kay stage 2 naman is he should still eat if it helps him or his wife. Kahit na mahuli siya, he can return the drug or pay later, no? So sabi nga ni stage 2, self-interest. Kung makikinabang ba siya o hindi, o makikinabang siya pati yung isang tao o hindi, no? So dapat niya daw nakawin kasi pakinabangan naman niya. Tapos pwede rin naman niyang ibalik yung bayad. O bayaran niya ulit pagka pagka sahod niya or pagka nagkaroon na siya ng pera ulit. Basta magkaroon lang siya ng gamot para sa asawa niya. Ayun yung judgment is stage 2. Diba? Stage 1, mali daw yung pagnakaw. Pero pagdating kay stage 2, tama na yung pagnakaw. Then stage 3, he should steal the drug because a good husband would do anything to save his wife. Ito yung judgment is stage 3, nakawin niya daw kasi ang good husband ay bibigay lahat, gagawin lahat para sa kanyang asawa. Kasi ayun yung judgment is stage 3. Ayun na, asan si stage 3? Ayan. Good boy or good girl, no? Kasi sa society, ang good husband ay magsasakripisyo ng kahit ano para sa kanyang asawa. Ganun din dapat yung gawin niya. Ayun yung judgment is stage 3. Ayun yung maipapayo ng stage 3. Kay stage 4 naman, he shouldn't steal because it's against the law.
Law exists to keep order even in hard situation, no? Sabi nga ni stage 4, yan, following rules and laws to keep society functioning. Pag nagnakaw siya, against the law na yun. Ibig sabihin, mali na yun. So, dapat hindi niya nakawin. Ayun yung judgment ni stage 4. Ibig sabihin, mali ang pagnakaw, mali yung iniisip niya. Okay, stage 5 naman is he should steal a drug. The drug because the law should protect life. Diba? Ito nga yun. Okay, stage 4, mali yung pagnakaw kasi against the law. Pero ang sabi naman ni stage 5, ang law daw ay nagpoprotekta dapat ng buhay. So dapat nakawin niya yung drug. 'Di ba? Pagbibigyan naman ata siya. Parang ganun yung iniisip ni stage 5, ganun yung judgment niya kung ano yung tama o mali. Then pagdating ng mga stage 6, you should steal the drug because saving a life is more important than property rights. Ayun yung ni stage 6 judgment niya. Kasi mas mahalaga ang human rights kesa sa property rights, 'di ba? Sa mga sa mga konsensya na, sa mga karapatan na, karapatan tao, hayop, bagay, kahit ano. It's morally right thing to do even if it breaks the law. So, summary natin, stage 1, wag daw nakawin kasi mali. Mapaparusahan siya. Stage 2 naman, dapat niya nakawin kasi pwede naman makikinabang din naman siya, and also makikinabang din naman yung nanakawan niya if ever na mahuli siya, or kahit hindi siya mahuli or sabihin niyang bayaran niya lang later. So, win-win situation, no? Kay stage 3 naman ay dapat niya daw nakawin because good husband would do anything to save his wife. No, kay stage 4 naman, dapat niyang hindi nakawin kasi against the law daw. Kasi ang law nandiyan para maging smooth yung society. Pagdating ka naman kay stage 5, nakawin niya dapat kasi kahit na nakawin niya, hindi naman sa ikakasama ng lahat. Bagkus sa ikabubuti pa ng isa. Ikabubuti pa ng situation, no? Kasi nga ang batas daw ay dapat magprotekta ng buhay. So kung nanakawin niya 'yon, ayos lang. Ganun yung judgment ni stage 5. Kay stage 6 naman, dapat niya pa rin nakawin. Dapat niya daw nakawin. Kasi ang pagligtas ng buhay ay mas importante pa kaysa sa pag-save ng property rights o nung medium ng gamot. Yung summary nga itong stages na to. In conclusion, Kohlberg's theory explains how moral reasoning develops through 6 stages across 3 levels, from self-interest to deep ethical principles. It shows that moral growth depends on how people think about right and wrong, not just what they do. A key criticism is that the theory focuses too much on justice and logic, and not enough emotions like empathy and care. Despite its limit, the theory remains a useful guide for understanding how people make moral choices. So dito sa teoryang ito ay nakakatulong sa atin na kung saan sa moral development ay nade-develop ang ating moralidad. So, we know that aware tayo sa mga ginagawa natin, sa mga actions or kilos na ginagawa natin towards to others, at pinag-iisipan muna natin bago gawin ito. For example, alam mo kung ano mas nakakabuti para sa kanila at iwasan mo yung negative para hindi maka-apekto doon sa ibang tao. And alam natin kung ano yung tama at mali, di po ba? So, ganun po yung teoryang ito. At sana makatulong sa atin. Here are the references na kung saan pinagkunan po namin sa website na malaking tulong upang makagawa sa aming mga PPT. So, ayan. Once again, I am Evangelista Prince Jacob with my partner, Sumilang Serses Dominic,
No? So, pinapresent namin itong topic na ito na Kohlberg's Theory of Moral Development. Yun lang, and thank you.